Okay, ito mga sir, may tayo ginagawang NMAX na naghalo yung kulat saka yung langis. Okay, testing natin. Paandarin muna natin. Kasi itong motor na to, dinala na sa Yamaha, tapos ang suggestion kasi nung gumagawa, baba daw makina nito. Kasi naghalo daw yung langis saka yung kulan. Kaya paandarin natin muna. Okay, tahimik naman yung under ng motor niya, kaya hindi dapat ibaba yung makina kung sakaling naghalo yung kulan saka yung langis. Nagkaroon lang kasi ng ganyang issue sa NMAX dahil dito sa water pump niya. Totally, ang gagawin lang natin dito, papalitan natin yung water pump. Meron din naman nabibiling oil seal lang yung mga sir. Hindi natin kailangan palitan ng buo. Hindi tulad sa Honda na kapag once na naghalo na yung langis saka yung kulan, matik, bibili tayo ng buong assembly. Si Yamaha, merong nabibili na oil seal lang nito. Papansin nyo, natanggal ko na dito kasi ito talaga yung purpose kong tatanggalin. Kasi nagdalawang isip si sir, nag second option. Kasi nga tingin niya, baba daw makina. Okay, dahil binawasan ko na siya ng konti ng langis para ma-check ko talaga kung nagbabawas ba o di kaya kung naghahalo daw ng kung yung kulat kung naghahalo ba. At ayun nga, pagkatanggal ko ng drain, yan, naghahalo nga, naging Milo gatas. Ang gagawin natin dito mga sir, magpapalit tayo siguro mga 3 beses, 2 beses. Mas maganda kung 3 beses tayo magpalit ng oil after natin magawa tong water pump nya. Kasi ito lang din naman yung problema rito, o nagiging problema parang sa mga click din kapag once naghalo yung kulan sa langis, matik water pump ang problema. Kasi gusto dun sa pinagtanungan niya o pinag-check-upan niya, ang hot roll kasi baba makina, palit daw ng block, piston ring. Basta kapag ganyan, alam nyo na naghalo, tapos nakikita nyo kasi mag-overheat yan, mag-appear. Huwag nyo na patagalin. Mas maganda huwag nyo nang gamitin kung wala pang budget. Huwag nyo nang gamitin para hindi magasgasan yung block pagka ganun yung nangyari. Kaya ngayon, tatanggalin natin to. Ito yung water pump niya mga sir. Nagiging issue din yan sa NMAX, sa Yamaha, mga pa-Aerox. Tapos yung rocker arm, yan yung mga issue niya. Okay, tama sir, tanggal ko na yung water pump. Matik, kapag once na gagawa kayo nito, bumili din kayo ng kulan dahil matapon yung kulan nito mga sir. At palatandaan na kapag sira ang water pump, ayan, kalawang siya, kakalawang. Ngayon, dito pumapasok yung yung coolant natin kapag nag high pressure na, dito papasok papunta sa loob ng makina, dyan dumadaan. Kaya ngayon, maghahalo na yung coolant sa langis kasi walang ibang dadaanan si coolant. Kasi feeling ko ngayon lang din ito nabuksan. Dahil yung mga intact nung tornilyo, kada pihit mo talagang tumutunog. Yan, kalawang na siya. Kaya ang gagawin natin, hindi tayo bibili ng buo nito kasi mayroong nabibiling oil seal lang nito sa loob. Yun lang yung papalitan natin. Pero kung may pera naman kayo, di bumili kayo ng bago. Pero kung wala naman, kasi siya kasi mga sir, mayroong nabibiling oil seal lang ng water pump natin. Sa Honda mayroon din, kaso nga lang hindi siya original. Iwan ko lang. Kasi try na rin nagpalit nun, halos hindi rin tumatagal ng mga isang buwan, 2 months. Yan, sira na naman or maghahalo na naman yung langis sa kakulan. Kapag gano'n aapektuhan yung block. Mahal yung block, tapos labor mo pa, gastos na. Kaya to, bubuksan na natin to. Yan, tatanggalin natin yung mga tornilyo. Pag natanggal nyo yung tornilyo, makikita nyo na yung loob nito. Yan, tanggal na yung 3 tornilyo na 8mm. Yan, tanggalan natin. Tapos ito na. Yan, tatanggalin natin to. Matatanggal nyo to dito pag natanggal nyo yung lock.
tanggalin nyo lang to, tapos matatanggal na to. Yan, tapos natanggal na tong silak na to, ayan, matatanggal nyo na yung propeller ng yung LEC. Ito, yan, tulak nyo lang, yan, matatanggal nyo na. Tapos sa likod nito, ito yung oil seal nya, yan. Papansin nyo, yan, nakabuka na. Sinyalis na defective na ito. Yan, ito yung problema yan mga sir. Yan, malambot naman siya kaso malaki na yung butas. Kaya nagkaroon na siya ng pressure nito, mainit. Papasok na yun sa loob. Lalabas dito. Kaya yung bearing niya, ganyan yung itsura, kalawang. Kasi hindi na siya na ng malinis na langis. Kaya matik, papalitan natin ito. Pero pwede nyo tanggalin itong bearing muna. Bearing muna tanggalin nyo, tapos ito. Yan, ito yung kagandang kaya makakabili ka ng ganito lang. Okay, ito mga sir, tatanggalin natin yung oil seal at ito yung oil seal na ilalagay natin. Same lang din to sa NMAX Aerox B1, B2, same lang sila. Yan, original din to mga sir. Yan, genuine parts ng Honda. Tapos ito medyo may kahirapan lang to magtanggal mga sir. Hindi ito nasusungkit ng basta-basta. Talagang mahirap to. Tatanggalin mo natin yung bearing, saka natin yan tanggalin. Yan, tanggalin ko na yung bearing ito. Tama sa tanggal ko na yung bearing, gumamit lang ako ng pang sinsil na ganito, tapos nilagay ko rito para mailabas ko. Yan. Dalawa yung bearing niya mga sir. Ito. Tapos ito, hugasan natin, tapos iriripak natin siya ng grasa. Goods pa to. Goods pa yan. Naging magganit lang siya dahil nga sa natubigan na. Kaya hugasan natin yan, tapos natin, iriripak natin sa grasa. Okay, ito na. Dito tayo magsisinsil pababa para matanggal natin yung oil seal nya. Ayan. Yan, kita na. Gamit lang kayo ng seal na kinyan. Kahit yung mga tools ninyo na hindi naman po kaagad marisira yung tools ninyo dyan. Yung sakto-sakto, yan, di sakto yan. Yung suwabe-suwabe. Ayan. Tapos saka nyo siya pupukpukin pababa para matanggal. Yan. Yan, dito. Sinalan ko na sa press mga sir para hindi na ako mahirapang magpukpok. Ayan. Lubog na. Ayun. Tapos, ayan, tanggalan natin yung oil seal. Ito yung oil seal niya mga sir na papalitan natin dahil yan po yung defective na pisa. Ayan, dahil dito kaya naghalo yung langis sa kakulat. At saka ito, yan, dilinisan din natin to bago natin isalpak yung bago nating oil seal. Okay, ito mga sir, bali-mali yung nakuha kong isang ganito. At ito na yung original mga sir, na para sa kanya talaga. Kaya ito, palinisan ko na rin, lagyan ko ng grasa kasi yung purpose ng grasa, pampadulas kapag once na ginamit natin tong oil seal at hindi masira. Kaya lagyan natin to. Okay, ito na. Kung ano yung pagkakatanggal nyo mga sir, dapat ganun din Okay, ayan, mapapansin nyo. May mga ipin-ipin yan, dito wala. Ibig sabihin, yan to. Salamat Sige. Yan, dapat ganyan. Kung ano yung pagkakatanggal nyo, ganun pa rin mga sara para hindi maghalo ng mabilisan. Kaya ito, lubog na natin. Okay, ito naman sana, lubog ko na. At press pa rin yung pilang lubog ko dito mga sara kasi hindi siya totaling basa-basa may lulubog. Pero kapag once na maglulubog kayo naman yan mga sir, dapat gumamit kayo ng ganito, yung sing laki nung ating oil seal. Ayan, parang ganyan. Ito yung luma. Ayan, sing laki dapat para hindi masira. Yung oil seal natin, huwag nyo lang tamaan yung gitna. Huwag nyo ipipush sa gitna kasi masisira po talaga yan. Dapat sa gilid-gilid lang. Kahit kung wala kayong press, pupukin nyo na lang. Okay, ayan na. Tapos yung bearing naman yung susunod natin. Ayan, nalabog ko na yung bearing. Dalawa yung bearing yan mga sir. Ayan. Tapos isusunod natin ilalagay.
yung ilisi niya. Okay. Ayan, medyo matigas. Kaya gagawin natin dyan. Lalagyan natin ng langis. Ayan, balik ito na. Lagyan ng langis. Lagyan grasa mga sir. Ayan, okay, balik na natin to. Ito na. Na-install ko na yung ating water pump. Ito na yung langis. Tinanggal ko na rin kasi magsasalin tayo ng kulan at langis. Ayan, tatlo yung gagamitin natin. Ayan, napaandaran natin. Tapos nasalinan ko na rin ng kulan saka isang langis. At paiinitin muna natin saka mayang maya chichinshil natin uli. Ayan, tapos tindak ito. Ayan, sinyalis siya na naghahalo yung langis saka yung kulan. Ayan, maya maya ay natin uli. Painitin muna natin. Okay, pakalawang change oil natin mga sir. Mutol yung nabili ng ating customer. At ito yung una nating tinanggalan bago natin siya pinaandar. Okay. Ayan. Okay, hindi na siya naghalo. Kaya ibig sabihin, 2 beses lang tayo magpalit. Tapos after ng 1,000 or 500 km, palitan niya lang ng uli. Ayan, bali daw to. Ayan, hindi na siya naghalo. Kasi yung lagayan kasi natin, meron pang kunting gatas. Kaya medyo ano pa siya, humalo dito sa ating pinagtanggalan. Pero malinis na. Hindi na siya tulad nung una. At hindi na rin nag-indicate yung overheat niya. Or yung kwan. Overheat logo. Tapos, papaandarin natin ulit mga sara. Para makita natin ulit. Okay, bali okay na. Tapos na. Bali 2 change oil lang yung ginawa natin dito mga sir. Kasi yung unang tinanggal natin, hindi naman na naghalo. Kaya nag-goods na yung ating pagkakagawa sa water pump. Kaya kapag naghalo yung water pump ninyo, mas maganda buksan nyo na kaagad. O naghalo yung langis sa kulang, water pump kaagad yung unahin nyo.